So, ayun, okay, KJX, kumusta tayong lahat? Medyo bangag-bangag tayo ngayon, nag-walking tayo eh. Tsaka punta ako gym, okay? So ngayon, kung mapapansin natin, si 80 kahapon, no? Umabot to ng 70%. Kung mapapansin natin, number 2 na lang siya ngayon. Again, ito yung sinasabi ko na once na mag-entry tayo, no? Dapat alam natin kung ano yung mga percentage, no? Ito yung sinasabi ko na percentage kahapon, okay? So, kung mapapansin natin, itong top na to ay nasa 63% to kahapon. So, yan, yung top na yan. And then ito, itong top na to, itong area na to, is nasa 40% yan kahapon. Ito yung sinasabi natin na once mag-failed ka dito, no? Kunyari, for example, ang margin mo, for example, 25 USDT. So, 25 USDT. Yan. So, yung 25 USDT na yan, mga kapatid, no? Dapat, yung 20% yan, yun lang muna yung unang ipapasok mo. Ilan ba yung 20% yan? 5%, ay 5 USDT. So, once pumasok tayo dito ng 5 USDT, di ba? Once pumasok tayo dyan ng 5 USDT, ang gagawin naman natin dyan is leverage natin ay times 5 lang. Okay? So, ngayon, pag umabot yan ng negative 20 to 30%, cut loss ka. And then, saan ka papasok ngayon? Dito sa 60%. Kasi di ba tulad ng diniscuss natin kahapon, 40, 60 to 70, 80 to 100. Okay? So, yun. Nasa inyo na yun kung paano nyo gagawin. Basta yun yung gagawin, yun yung rules na ginawa ko sa group. No? So, 40, 60 to 70, or 80 to 100, or 100 to 110. Mga ganyan, di ba? So ngayon, 5 USDT ng 5 USDT lang yun. Kung mapapansin nyo, kung magka-cut loss kayo ng 40%, so far, kung mapapansin natin, magkano lang yun? 50 pesos. Di ba? And then, pumasok ka ng 60%, magkano lang yun? Di ba? Kunyari, nag-cut loss ka ng 60%, magkano lang yun? Di ba? Ganun lang din, 50 pesos. Di ba? Eh, kaya lang sa 60%, nag-drop na. Now, from 60% to, ilan to? Nasa, I think, 38%. So, 60% minus 38%, di ba? Times mo, ilan yung leverage mo. So, yun yung mismong inangat ng profit mo. So, ganun talaga ang ginagawa natin every time. Kapag ka nag-gainers trade, strategy tayo. So, nasan yung Facebook natin? Yan. So, mapapansin natin, nagkwento lang ako ng SLP dyan. So, ito, no, nag-EMA, nag-trade tayo kay Power. And then ito yung area na yun, 60%. So, nung nag-60%, okay, dito sa area na yan, sabi ko, papasok tayo. Ayan yung nangyari, di ba? Bumagsak siya sa 4 hours time frame, di ba? Next. Ay, nawala. Basta ang unang entry for me is 40%. Doon ako nag-check. Hindi na ako nag-check ng EMA. Kailangan ba lumagpas muna siya ng bumaba siya ng EMA 200 bago tayo mag-entry. So, minsan gumawa ako ng reels kanina regarding do sa EMA. Ito 'yon, no? Meron tayong reels kanina. Sabi ko dito, EMA 200 versus 40% gainers trade, no? 40% gain. No, kasi ang target lang natin is 20%. Kung mapapanood nyo to, tong mismong tong video na to, so nakuha niya hanggang 25 USDT. Okay? So, 25%. So far, para sa akin, okay pa din ako dun sa kapag ka nag 40% gain. Ang pinag-uusapan natin 40% gain. Kunyari, ito, for example, ito 35% gain na to. Saan to? Sa 24 hours. Okay? So ngayon, kapag ito nag 40%, mag-i-start na ako mag-entry dyan ng 5 USDT. And then magka-cut loss ako ng 20 to 30. Okay? And then pag nag-cut loss na ako, hihintayin ko si 60. Hindi ako basta-basta, no? Hindi ako basta-basta na magre-revenge trade. Hindi, magre-revenge ako sa percentage sa sinet ko, which is 60%. Okay? So ngayon, kapag nag-cut loss ulit ako, hintayin ko si 80. Okay? So ngayon, kapag si 80, doon na nag-start yung laglag, ayun na yun. So, magpo-profit na ako. Mas malaki pa yung magiging profit ko kaysa sa kinatlos ko. Again, tulad na sinabi ko, lahat na nag-number 1 dito sa gainers trade ay bumabagsak. Okay? Doon natin ginawa yung gainers trade strategy na may percentage. No? Kasi hindi naman pwede yung sasabayan mo na habang lumilipad, mag-short ka. Hindi Ako, ginagawa ko muna 40%. Di ba? Ulit-ulit lang tayo. 40%, 60, 80, 100. Diba? Doon ako. Basta magka-cut loss ako every 20% to 30%. Diba? And then, kapag nakuha ko yung 100, doon siya bumagsak. So,
I think magka-profit ka pa. Yun yung nakikita ko sa gainers trade strategy. Again, ulitin natin, no? 40%, pag nag-40%, yung mismong 24 hours change na yan, papasok ako ng 5 USDT short. Kapag kunyari lumipad, nag-cut loss ka ng 20% to 60%, ay 20 to 30%, next ang entry ko ay 60%. Okay? Pag lumipad ulit, nag-cut loss ka ng 20 to 30%, ang next pasok ko is 80%. Okay? So ngayon, dun ko na, yun, basta every time, na kapag umangat pa yan, may cut loss ako lagi. And then pag na-tsempohan ko na yun, biglang bumagsak na kasi karaniwan nag-overbought, di ba? Minsan sa RSI mo, ako kasi ang RSI ko 24 and 12 eh. Tapos sabay makikita natin doon sa RSI 24 ko, minsan makikita mo yung 70 overbought na yun. Tapos sabay biglang doon sa may RSI 12 ko naman, minsan nakikita ko doon na, oy, okay, medyo ano na to, extreme bot na to. So yun na yung chance na tapos nasa 40%, 60% or 80% siya. Mag-short ako doon mga kapatid. Okay? Yun lang naman yung rules ko. 40, 60, 80, 100, 120, ganyan. Kasi minsan may nag-200% eh, di ba? So minsan ganoon. Ako kasi nakikita ko lang hindi naman ako bantay ng bantay sa chart. So, mamaya, after 2 hours, mag-check ako ng chart. Kunyari, mag-check ako ng ganito. Okay, si ano pala, si stable pala. May lipad ngayon si stable. So, doon ko ngayon titingnan ngayon dito kay B2Nix. Diba? BitGet and B2Nix ang gamit ko mga kapatid. Okay? BitGet and B2Nix. Bakit ganoon? Stable. Ay, walang signal. So, wala tayong internet connection. Okay? So, yun lang. Kapag ako niyan, meron na. Okay, si stable. Punta natin si stable. So, yan. Stable USDT. Oy, okay. So, ilang percent na si stable? So, hintayin natin yan. 22%. So, for me, hindi pa to. Hindi pa ako mag-e-entry dito. No? Yan lang siya. Hindi pa ako mag-e-entry dyan. Hihintayin ko na yan, mag-40%. Kapag nag-40% yan, ayun na yun. Drop ako ng 5 USDT short. Okay? So, yun yung ginagawa natin. So, tinitingnan natin naman lahat Nandito naman yan sa gainers trade strategy. Basta yun lang yung yun lang yung mismong percentage natin. No? 40. Yan, 40. Ito, sayang to, pero spot kasi to Kung ito, kung ito future to, sure ball to sa akin, mga kapatid. No? So, paano ko nalaman na spot yan? Dito mo makikita yan. So, ayan, pag kinlik mo yun doon, spot trading. So, makikita mo yung gainers. Ayan siya, si ELX. Diba? Doon ka sa future. Sino ba yung mga lumipad ng future? Ito. Si Trust din. Lumipad din si Trust. Ito na. Si Trust nag-40%. So, dahil nag-40% na si Trust, papasok ngayon ako dito. Sorry kasi iba yung pinapakita ko dito, mga Lodi, kesa dun sa ginagamit ko. Kasi nga, syempre ito, pwedeng ma-hack Pwedeng ma-hack. So, ito, si Trust. Ayan. Pasok ngayon ako kay Trust ng 5 USDT. Kasi nag-40% na siya. Okay? So, yun. Okay? So, pumasok na tayo ngayon. So, titingnan ko ngayon kapag diba? Pagka nagano na ako, pagka 43% na ako, buti nakapasok ako 43%. Kapag umabot to ng negative 20, cut loss ako. Ganun lang. Tapos next, pasok ako ng 60. Ganun lang ka-basic yung ginawa kong strategy pagdating sa gainers trade. Again, gamitin yung B2Nix kung wala pa kayo B2Nix. Kung may BitGet na kayo, gamitin nyo itong B2Nix mga kapatid. Kasi ang daming reward ngayon dito, lalo-lalo na anniversary nila. So itong anniversary na to, ang price pool dito, 4 million USDT. Malay natin, di ba? So baka manalo pa tayo ng dito, Tesla. Di ba? So, ayan siya. Basta tingnan nyo na lang. Pagka-click nyo yan, kapag nag-register na kayo, punta lang kayo dito. Yan, Dito sa area na yan, makikita nyo naman, Ultra 4 Forward Begins. So, ayan, win Tesla and gold prices. Okay? So, yun lang mga kapatid at saludo sa inyo lahat. Yung mga isasali natin doon sa Telegram natin by January, so dapat under kayo ng link natin pagdating dito kay B2Nix or BitGet. Okay? Saludo sa inyo lahat.